Isara mo ang iyong mga mata. Damhin mo ang katahimikan. Sa malayong kalawakan, bilyon-bilyong bituin ang sumasayaw sa kadiliman. Ngunit sa likod ng kanilang nagniningning na liwanag, mayroong isang malawak na lamig. Isang lamig na mas matindi pa kaysa sa ating inaakala. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang buong universo ay mas malamig kaysa sa dapat nitong temperatura? Ito ay isang palaisipan na nagpagulantang sa mga siyentista at nagbukas ng pinto sa mga bagong tanong tungkol sa katotohanan ng lahat ng bagay. Sa video na ito, sabay nating aalamin ang nakakaintrigang misteryo kung bakit ang ating universo ay hindi kasing init tulad ng ating mga kalkulasyon. Humanda ng questionin ang lahat ng iyong nalalaman. Upang maunawaan ang misteryong ito, kailangan nating bumalik sa simula. Halos 14 na bilyong taon na ang nakalipas sa isang kaganapang tinatawag nating Big Bang. Mula sa isang napakaliit at napakainit na punto, ang universo ay nagsimulang lumawak at lumamig. Ang init mula sa pagsilang na iyon ay hindi basta-basta naglaho. Ito ay naririyan pa rin, isang mahinang sinag na bumabalot sa buong kalawakan. Ito ang tinatawag na Cosmic Microwave Background o CMB. Isipin mo ito bilang unang liwanag ng universo, ang pinakamatandang litrato na mayroon tayo. At ayon sa ating pinakamahusay na teorya, ang Standard Model of Cosmology, dapat ay mayroon itong tiyak na temperatura. Ngunit dito nagsisimula ang problema. Ang Standard Model of Cosmology ay ang ating pinakamahusay na gabay sa pag-unawa sa universo. Ito ay parang isang recipe na nagsasabi kung ano ang mga sangkap ng kosmos, ordinaryong materya, dark matter, at dark energy. Inilalarawan nito kung paano lumawak ang universo mula sa Big Bang hanggang ngayon. Gamit ang modelong ito, maaring kalkulahin ng mga siyentista kung ano ang dapat na itsura ng cosmic microwave background. Hinuhulaan nito hindi lamang ang average na temperatura, kundi pati na rin ang maliliit na pagkakaiba-iba sa temperaturang iyon sa iba't ibang bahagi ng kalangitan. Ang mga maliliit na pagkakaiba-iba o anisotropies ay napakahalaga. Ang mga ito ang mga buto, ang mga binhi, kung saan nabuo ang mga dambuhalang istruktura tulad ng mga galaksya at mga kumpol ng galaksya na nakikita natin ngayon. Ang mga ito ay naglalaman ng blueprint ng ating universo. Kaya, upang subukan ang ating modelo, nagpadala tayo ng mga teleskopyo sa kalawakan. Ang mga misyon tulad ng COBE, MAP at pinakabago, ang Planck satellite ng European Space Agency ay idinisenyo upang sukatin ang CMB ng may hindi kapanipaniwalang katumpakan. Ang Planck, lalo na, ay nagbigay sa atin ng pinakadetalyadong mapa ng sinaunang liwanag na ito. Inaasahan ng mga siyentista na ang mapa ay perpektong tutugma sa mga hula ng standard model. Ngunit hindi iyon ang kanilang natuklasan. At dito na pumapasok ang malaking sorpresa. Nang ikumpara ng mga siyentista ang data mula sa Planck sa mga hula ng teorya, may nakita silang hindi pagkakatugma. Ang mga pagkakaiba-iba sa temperatura sa malalaking sukat ay mas mahina kaysa sa hinulaan. Sa mas simpleng salita, ang universo ay tila mas makinis o mas pare-pareho sa malalaking sukat kaysa sa dapat. Ang mga malalaking alon ng temperatura na inaasahan nating makita ay tila wala roon. Ito ay parang pagtingin sa isang karagatan na may mas maliliit na alon kaysa sa inaasahan mo sa isang maalong araw. Bukod pa rito, may isa pang kakaibang obserbasyon, isang malaki at misteryosong cold spot.
Ito ay isang napakalaking rehiyon sa kalangitan na mas malamig kaysa sa paligid nito. Ang posibilidad na ito ay isang random na pagkakataon lamang ay napakaliit. Ang mga anomalya na ito ay nagpapahiwatig na maaaring may kulang sa ating standard model. Maaaring hindi kumpleto ang ating recipe para sa universo. Kaya ano ang maaaring maging dahilan? Dito na pumapasok ang mga kamangha-manghang teorya. Isang posibleng paliwanag ay may kinalaman sa inflation. Ito ang teorya na sa unang-unang saglit pagkatapos ng Big Bang, ang universo ay sumailalim sa isang napakabilis na paglawak. Baka ang inflation ay hindi nangyari gaya ng ating iniisip. Marahil, ang proseso ng inflation ay mas komplikado. Maaaring may mga kakaibang uri ng enerhiya na umiral noong mga panahong iyon na nakaapekto sa kung paano nabuo ang mga unang istruktura na nagresulta sa isang mas makinis na universo. Ang isa pang kandidato ay ang dark energy. Ito ang misteryosong puwersa na nagpapabilis sa paglawak ng universo ngayon. Alam nating nariyan ito, ngunit hindi natin lubos na nauunawaan kung ano ito. Paano kung ang dark energy ay hindi palaging pare-pareho? Paano kung ang epekto ng dark energy ay nag-iiba sa paglipas ng panahon? Maaaring noong unang panahon, ang epekto nito ay iba na nagdulot ng paglamig na hindi natin inaasahan. Ang teoryang ito ay tinatawag na quintessence or phantom energy. Ngayon, pag-usapan natin ang cold spot. Ano ang maaaring dahilan nito? Isang nakakaintrigang ideya ay ang pagkakaroon ng isang supervoid. Ito ay isang napakalaking rehiyon sa espasyo na halos walang mga galaksya. Habang ang liwanag mula sa CMB ay dumadaan sa isang supervoid, nawawalan ito ng kaunting enerhiya dahil sa epekto ng dark energy. Ito ay tinatawag na integrated Sachs-Wolf effect. Ang pagkawala ng enerhiya na ito ay magmumukhang isang malamig na lugar sa ating mga mapa. Bagamat may mga ebidensya ng isang supervoid sa direksyon ng cold spot, marami pa ring debate kung sapat ba ito upang ipaliwanag ang tindi ng lamig na ating naoobserbahan. Ang palaisipan ay nananatili. Mayroon ding mas radikal na mga ideya. Isang teorya ang nagsasabi na ang ating universo ay maaaring bumangga sa isa pang bubble universe noong unang panahon. Ang banggaang ito ay maaaring nag-iwan ng isang peklat sa CMB, ang cold spot. Ang ideya ng isang multiverse, kung saan ang ating universo ay isa lamang sa marami, ay matagal nang nasa isipan ng mga theoretical physicist. Ang cold spot ay maaaring ang unang pahiwatig, ang unang piraso ng ebidensya na hindi tayo nag-iisa. Ang isa pang posibilidad ay ang ating pag-uunawa sa grabidad mismo ay maaaring mali sa napakalaking sukat. Ang general relativity ni Einstein ay gumagana ng perpekto sa ating solar system. Ngunit baka kailangan ito ng pagbabago kapag pinag-uusapan na ang buong kosmos. Ang mga alternatibong teorya ng grabidad ay maaaring mag-iba ng prediksyon para sa CMB na posibleng tumugma sa kung ano ang ating nakikita. Ito ay isang malaking hakbang, ngunit sa agham, walang teorya ang sagrado. Lahat ay dapat subukin. Mahalagang tandaan na ang mga ito ay mga anomalya lamang. Hindi ito nangangahulugan
na ang buong Standard Model ay mali. Sa katunayan, ang modelo ay napakatagumpay sa pagpapaliwanag ng halos lahat ng iba pang obserbasyon. Ngunit sa agham, ang mga anomalya ang pinakakapa na panabik. Ang mga ito ang mga bitak sa pader ng ating kaalaman, kung saan maaaring pumasok ang liwanag ng mga bagong pagtuklas. Ang mga ito ang nagtutulak sa atin na mag-isip ng mas malalim. Kaya, saan tayo dadalhin nito? Sa kasalukuyan, ang mga siyentista ay patuloy na sinusuri ang data mula sa Planck at iba pang mga eksperimento. Naghahanap sila ng anumang sistematikong error o epekto mula sa ating sariling galaksya na maaaring makaapekto sa mga sukat. Ang mga susunod na henerasyong teleskopyo, kapwa sa lupa at sa kalawakan, ay magbibigay ng mas tumpak na mga mapa ng CMB. Ang mga ito ay maaaring makumpirma kung ang mga anomalya ay totoo o isang statistical fluke lamang. Ang mga eksperimento tulad ng Dark Energy Survey at ang Euclid Space Telescope ay magmamapa rin sa distribusyon ng mga galaksya ng may hindi pa nagagawang detalye. Ito ay makakatulong sa atin na maunawaan ang kalikasan ng dark energy at subukan ang mga teorya ng supervoid. Ang misteryo ng mas malamig na universo ay isang paalala ng isang mahalagang katotohanan. Habang marami na tayong natutunan, mas marami pa tayong hindi nalalaman. Ang universo ay puno pa rin ng mga lihim na naghihintay na matuklasan. Hindi ito isang krisis sa kosmolohiya. Bagkus, ito ay isang oportunidad, isang pagkakataon upang palawakin ang ating mga abot-tanaw, hamunin ang ating mga palagay, at marahil ay makatuklas ng isang bagong uri ng pisika na magbabago sa lahat. Mula sa isang sinaunang, nag-aapoy na simula, ang ating kosmos ay lumaki at lumamig na humantong sa pagbuo ng mga bituin, mga planeta, at sa huli, sa atin. Tayo ay produkto ng kasaysayang ito. Ang pag-unawa sa kasaysayang iyon kasama ang lahat ng mga kakaiba at hindi inaasahang pagliko nito ay bahagi ng pag-unawa sa ating sariling lugar sa universo. Ang bawat palaisipan na ating nalulutas ay naglalapit sa atin sa katotohanan. Kaya sa susunod na pagtingin mo sa madilim na kalangitan sa gabi, alalahanin mo, hindi lamang ito isang walang laman na espasyo. Ito ay isang lugar ng malalim na misteryo, ng mga nakatagong katotohanan, at ng isang nakakagulat na lamig na maaaring naglalaman ng mga susi sa ating pinagmulan at sa ating kinabukasan. Kaya, narito tayo, nakatayo sa bingit ng isang malaking cosmic na tanong. Ang ating universo ay mas tahimik, mas makinis, at mas malamig kaysa sa lahat ng ating mga modelo. Ito ba ay isang senyales na ang ating pangunawa sa dark energy ay mali? Isang bakas ng isang sinaunang banggaan sa isa pang universo? O isang pahiwatig na kailangan nating muling isulat ang mga batas ng grabidad? Ang sagot ay nakatago pa rin sa kadiliman, naghihintay na matuklasan. Salamat sa pagsama sa amin sa malalim na paglalakbay na ito sa isa sa mga pinakamalaking misteryo ng modernong agham. Ano ang iyong teorya? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa comments section sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa higit pang mga paglalakbay sa hindi pa natutuklasan.